Na ng matinding pagsubok, hindi sila nag-iisa dahil may mga kamay na handang umalalay at damayan sila. Makakaasa naman po kayo na kung ano man ang maging update ay ipatutupad po natin ang batas, lalong-lalo na po pag ito pong ating suspect ay nagkaroon na po ng warrant of arrest. Bilang pagtugon, ipinakausap namin sina Nanay Elsie sa isang abogado upang mabigyan sila ng legal na payo. I advise them to attend both dates of the preliminary investigation, which happens to be on April 14 and April 21. Napakahalaga kasi ng preliminary investigation sa justice system natin kasi dito maipapakita natin sa fiscal or sa prosecutor na may hawak kung ano yung mga ebidensya na meron tayo, at the same time kung ano yung mga causes of action na laban natin dun sa isang tao. Kung papayagan sila na maging abogado ang isang lawyer o hindi, pwede naman tayong tumulong sa kanila. At handa naman yung Villavicencio Law Office. Kamusta po? Upang mas maunawaan at maintindihan nila ang kanilang pinagdaraanan, inilapit namin si Nanay Elsie sa isang life coach. I assured the family na normal yung nararanasan nila yon. Sabi ko sa kanila, makakatulong sa kanila araw-araw kung halimbawang isulat nila yung mga good times, happy moments with Jason, and then ano yung mga pangarap na gusto ni Jason for them. Sa kasalukuyang sitwasyon ng mga naiwan ni Jason, animoy nangangapa sa dilim kung paano pa nila itutuloy ang buhay sa araw-araw. Naway magsilbing liwanag ang aming munting handog. Nais naming matupad ang naiwang pangarap ni Jason para sa pamilya. Hindi ko po akalain. Magkakaganito ako. Nagpapasalamat ako sa mga naitulong sa akin. Ang wish ko lang. Dahil binigyan ako ng ganitong mga gamit. Hindi na po si Mama maglalaban mano-mano. Malaking tulong kay Mama kasi may pagkakakitaan, dagdag income bukod sa paglalaban niya. Maraming salamat po dahil hindi ko akalaing kaka-negosyo ako ng ganito. At ang tulong pinansyal mula sa aming programa. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay sa amin. Pagpapatuloy mo namin yung laban.